Oy, mukhang merong isang pro-China ang nasaktan nung binati ho ni President Bongbong Marcos, itong bagong halal na presidente ng Taiwan. Tila baga sa kanyang komento guys, kung pagbabasihan natin, parang sinasabi niya na mag-isip ka naman. Parang ganun yung gusto niyang palabasin na hindi nag-iisip ho ng maayos ang ating Pangulo. Kumbaga parang dinidiktahan niya pa ang presidente sa dapat at hindi dapat gawin ng isang Pangulo. Abay sana, tumakbo ka na lang presidente para ikaw yung nasusunod. 'Di ba? Ang daming kinemes sa kanyang sabi-sabi So ngayon, ito ho ay si Coco. Kasi alam nyo naman na medyo laos na itong si Coco, kaya sumasawsaw sa bawat issue. 'Di ba? May masabi lang. Saan ba yung suporta mo? Matanong ko lang. Sa presidente ba o doon sa presidente ng China? Saan ba yung suporta mo? 'Di ba? Sinasabihan tayo na sumunod sa One China policy pero sila hindi sumusunod sa UNCLOS. Napaka-demanding naman nila kung ganun. 'Di ba? Nakakaloka. Tayo pinapasunod mo sa UNCLOS, tayo pinapasunod mo sa One China policy, Coco. Tapos sila hindi sumusunod sa UNCLOS. Dapat sana pagtuunan mo ng pansin yung mga binubomba na mga fisheries, 'di ba? Doon sa West Philippine Sea. Winawater cannon. Dapat yung binibigyan mo pansin yung nilalagyan ng floating barrier doon sa West Philippine Sea para hindi lang makapangisda itong ating mga mangingisda. Dapat yung binibigyan mong pansin yung mga sumisira ng ating coral reefs. 'Di ba? Nakakaloka. Ay nako, ito ay isang insulto sa ating presidente. Anyway, basahin natin to. Sabi niya, binalaan ni Coco, ni Senate Minority Leader Aquilino, Coco Pimentel nitong Miyerkules, Enero 17, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay ng mga pahayag kaugnay sa foreign policy ng bansa. Uy, pinag-iingat niya ang presidente. Bakit? Sa tingin mo, mali ba ang ginawang pagbati ni Pangulong PBBM? That is a big question guys. Kasi imagine, madami tayong OFW doon. So wala naman hong masama kung bumate ang ating presidente. Kasi first of all, mayroon hong relation ang Pilipinas at ang Taiwan. Kasi humigit kumulang 200,000 ang mga Pilipinong OFW na nandoon sa Taiwan. 'Di ba? So ano yung masama? Bumati lang naman, hindi naman sinabi ng ating presidente na, "Oy, binati kita. Wala na kami sinusunod na One China policy." Wala namang sinabi ang ating presidente. Sumusunod pa din naman tayo dito sa usaping One China policy. Ano? Nakakaloka. Nasaan kaya yung suporta ni Coco sa China ba or sa Pilipinas? So sabi niya, yes, mag-ingat, ani ni Pimentel. Kasunod sa pinakahuling tirada ng China laban sa Pilipinas. Also because we Philippines chose to adhere to the One China policy. That's our own decision. Hence, our action must match our official position. Abay, nandidikta diktador yan. Ayaw nyo sa diktador tapos ngayon, 'di ba? Ayaw nyo sa diktador tapos kung makapagdikta kayo, wagas. Nakakaloka. Anyway, sabi pa dito, nitong Martes, matatandaan na naglabas ng babala ang China laban sa Pilipinas matapos na batiin ni Marcos si Lai Ching-te sa pagkapanalo sa presidential election ng Taiwan. Itong China din na to, malalakas din yung tama Wala namang, hindi naman kasama sa election campaign itong si President Bongbong Marcos sa pagkapanalo ni Lai Ching-te. Binati lang naman, anong problema nyo? Wala namang masama sa pagbati kasi madami kami mga OFW na nandoon sa Taiwan. 'Di ba natural? Nababatiin namin 'yan. Kasi usually ang kailangan dapat if you are a president,
You must be friendly. 'Di ba? Ang double standard ng mga to. Ayan, partida guys, wala pang ginagawang unnecessary movement si Pangulong PBBM. O, tingnan nyo, lagi talaga silang nakatingin sa atin. 'Di ba? They are watching us. Grabe yung mga mata nila, no? Hindi nalilingat sa iba. Dito lang sa Pilipinas. Lahat na lang ng galaw namin, binabantayan nyo. Mga ano na to? On behalf of the Filipino, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next president. So, ang pagbati na ito ni Marcos ay nagpainit sa China kasunod ng babala na not to play with fire. Kayo lang naman tong gumagawa ng issue kahit hindi naman ka issue, 'di ba? Anyway, inakusahan din ng China si Marcos na nilabag ang One China Principle. So, bakit guys naglabag? O, ano yung nilabag dito ni President Bongbong Marcos? Kasi if you will see the comment of our president, di ba, he says na, congratulations to the next president of the Taiwan, Lai Ching-te. Di ba? Sabi yan ni Marcos. Kasi guys, yung China, kinikilalang probinsya lamang ho ang Taiwan. So, parang isang country lang ata yung touring ng China tapos yung dito sa Taiwan. Which is itong Taiwan na to, sabi nila, you must face the reality. Na kami, gusto naming maging independent countries sa China. So, parang, hayaan nyo na kami. Ayaw namin na inaangkin kami dahil matagal na kami kumawala. Matagal na kaming wala sa inyo. Parang ganun. Kasi, up to this moment, tinuturing pa din ng China na probinsya nila ang Taiwan. So, sabi dito, para kay Pimentel, ang anumang issue na may kinalaman sa Taiwan ay dapat na ipaubaya na lamang umano sa Manila Economic and Cultural Office or MECO. We have MECO to deal with Taiwan. This is because of our One China policy. Let us continue to adhere to One China policy. Pagpapatuloy pa ni Pimentel. Dapat daw yung commitment natin sa China policy, One China policy ay patuloy at hindi magbago. Talaga lang sila nga hindi nakikinig sa UNCLOS to the point na yung West Philippine Sea natin parang inaangkin nila tapos gusto mo magkaroon pa tayo ng commitment dito sa China. Sa One China policy. UNCLOS nga hindi nila masunod. Ang double standard nga guys 'di ba? Gusto ng mga Chinese na sumunod tayo sa One China policy, pero yung UNCLOS hindi nila masunod-sunod. Tingnan mo yung attitude nila sa West Philippine Sea. Baguhin muna nila yan bago tayo sumunod sa One China policy. Kaloka. So, ipaniliwanag ng Department of Foreign Affairs or DFA na ang pagka-congratulatory message sa Pangulo kay Lai Ching-te is way of his thanking for hosting our OFW workers. So, nevertheless, the Philippines reaffirms its One China policy, sabi ng DFA. Anyway, yun. Diba? Nasaan ba yung suporta ni Coco Pimentel? Sa China ba or sa bansang Pilipinas? So, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.